bawal din po na maglagay tayo dito ng fiberglass. Kasi di ba yung iba naglalagay dito ng cover or pinaka fiberglass. Bawal din po 'yon kasi po sinasabi ng batas ni LTO na ang kailangan lang natin gamitin ay yung plaka lang na katulad nito at wala po tayong pwedeng ilagay sa kanya. Wala pwedeng ipatong or wala tayong pwedeng ilagay para protektahan siya. Bawal to sa ating mga plaka, mga kaibigan. Itong temporary plate na to ay bawal kasi hologram. Pati yung mga ibang temporary plate na customized ay bawal din po, mga kaibigan. Ngayon, ipapakita ko naman sa inyo yung original na plaka. Mga kaibigan, ito po ang ating original na plaka na merong color coding, meron siyang QR code. Ito yung tatlong number at tatlong letters. Iyan po ang original na plaka na ini-issue ni LTO. Sabihin ko rin sa inyo na mayroon pa rin mga bawal dito sa ating plaka. Una, kapag po madumi yung plaka natin or halos hindi na makita yung number o yung letter, pwede po tayo magmulta dyan ng 5,000 pesos. Doon pa lamang, mga kaibigan, sa marumi or yung sabihin natin na yung hindi na talaga makita sa sobrang dumi nito ay bawal po yan. Tulad yan sa video yan, mga kaibigan, bawal po yung ganyang klase na halos hindi na makilala or hindi na makita talaga yung kanyang number at letter. Ngayon, bawal din po na maglagay tayo dito ng fiberglass. Kasi di ba yung iba naglalagay dito ng cover or pinaka fiberglass. Bawal din po 'yon kasi po sinasabi ng batas ni LTO na ang kailangan lang natin gamitin ay yung plaka lang na katulad nito at wala po tayong pwedeng ilagay sa kanya. Wala pwedeng ipatong or wala tayong pwedeng ilagay para protektahan siya. 'Yon, mga kaibigan. The same time, bawal din po tayo maglagay ng mga frame o pinaka-brace dito. Yung iba naglalagay ng brace dito para umangat siya ng konti. Bawal din po yun. Multa rin yun, mga kaibigan, ay 5,000 pesos. At ngayon, ipapaliwanag ko rin sa inyo na marami sa atin ang umu-order. Pero real talk yan, mga kaibigan. Umu-order sa online na ganitong-ganito yung pinapagawa nila. Huwag nyo pong gagawin yun kasi po kapag nagpagawa kayo sa online, yung ganitong klase na parehong-pareho, may kulay din, tapos may QR code din, kapag po kayo natsyempohan o nahuli kayo ni LTO, mas malaki po ang penalty o multa na babayarin nyo po kasi po tampered ang tawag natin doon. Kaya ako sa inyo, mga kaibigan, kung wala po kayong plaka, gumamit po tayong temporary plate na tama o yung sinasabi ni LTO. Sundin po natin yung format nila o yung layout nila para hindi tayo magkaroon ng problema kapag nagkaroon ng checkpoint. Marami na po tayong makasamahan o history sa ating makasamahan na nagkaroon sila ng violation dahil lamang sa plaka. Diba? So, tis-tis po ng konti kasi sabi nga ni LTO ay malapit ang matapos yung backlog nila para sa ating mga plaka. Pero ngayong 2023, mabilis na pong ma-release yung plaka. Totoo yan, real talk yan. Marami na pong nagpapatunay na mas mabilis na po mag-release ang plaka ngayong 2023. Sana sa 2024 ay mas mabilis pa. Yan. Okay, maraming salamat ha. Big shoutout po sa inyo lahat. Maraming salamat sa pagsuporta. Kung nagustuhan nyo po, syempre huwag nyo kalimutan mag-follow sa aking Facebook page. Okay, maraming salamat. Thank you.